Light unto my path. Po sa inyong lahat, mga minamahal po namin suking taga-subaybay, muli po sumasa inyo ang programang Kapitulo Bersikulo. Lubos po ang aming pasasalamat sapagkat muli po ninyong pinatuloy ang programang ito sa inyo pong mga tahanan sa pamamagitan po ng isang oras. Magkakasama-sama po muli tayo upang ating pong pag-aralan ang mga salita ng ating Panginoon Diyos at sagutin po ang mga tanong na ipinagkaloob po sa atin dito po sa ating Facebook page. Ito pa rin po inyong lingkod kay Kristo na Brother Jerry Sibilia, makakasama po ninyo sa loob ng isang oras ng pagtatanghal ng Kapitulo Bersikulo. Pinaabot po namin ang lahat ng aming ng buong puso naming pagbati sa mga kapatid po natin sa iba't ibang panig ng mundo na ngayon po ay nag-aabang sa ating pong live streaming program ng programang Kapitulo Bersikulo. Mga kapatid po natin dyan sa Filipino Adventist Community Group. Yan po ay nandyan sa Switzerland, sa Geneva. Na ganun din ating ipinaabot ang pagbati sa ating mga kapatid diyan po sa Japan, kay na Mr. Mrs. Kenneth Belieza, ganun din po kay Sister Grace Takage, kay Sister Emmy Perez Yamano at kay Sister Emma Ballesteros. Sa lahat din po ng mga kapatid nating Pilipino diyan sa Japan, kumusta po kayo? At ganun din po ang mga kapatid natin diyan sa Ireland, sila Brother John Rex, binabati po namin kayo, at ganun din si Brother Butch Rodelas, diyan naman po yan sa may New York, sa USA po yan. Sa iba't ibang panig po ng mundo na hindi ko na po maisa-isa ang mga pangalan po ninyo. Bagamat mga nakikita ko po sa ating Facebook page ay mga pagbati mula sa iba't ibang bansa. Amin na pong nilalahat, lahat po ng aming mga taga-subaybay sa buong mundo na ngayon po ay nakatunghay sa ating programa. Binabati po namin kayong lahat. Sana maging pagpapala po sa inyo ang programa po nating ito. Bago po tayo dumako sa ating pong gagawing pag-aaral ng salita ng Diyos at ganun din sa ating pong pagsagot sa mga katanungang ipinadala po sa atin, ay nais po nating ipaabot ang pagbati ng maligayang anibersaryo po. Happy anniversary po diyan po sa mga kapatid natin sa Japan. Pinaabot po natin ang pagbati po natin diyan sa Gifuken Seventh-day Adventist Church, dyan po sa Japan. At salamat Sister Army Belieza sa inyo pong pagpapadala ng information sa amin na anibersaryo po ng inyong church. Second anniversary po ng Gifuken Seventh-day Adventist Church, dyan po sa Japan. Thank you very much sa mga kapatid po nating nariyan. Sana po ay magpatuloy po ang inyong masigasig at matapat na paglilingkod sa Panginoon. At bagamat ang inyong iglesia ay nasa ikalawang taon pa lamang, subalit ako'y naniniwala na ito po ay pagpapalain ng Diyos. Lalago pa po kayo, hindi lamang sa bilang, kundi maging sa inyo pong pananampalataya. Patuloy po kayong maglingkod at patuloy kayong tumatag sa inyo pong pananampalataya. Ngayon po, bago po tayo dumako sa ating pong gagawing pag-aaral ng salita ng Diyos, ay nais ko po kayong anyayahan na tayo po ay mananalangin. Panginoon po naming Diyos, muli po naming pinasasalamatan ang isang malayang pagkakataon na inyo pong minabuti at kayo po ang may nais na muli pong mamamahayag ang programang ito sa himpapawid. Ang aming pong dalangin na sana po kayo ang siyang kumilos sa puso ng aming mga taga-subaybay upang sa aming pong pagsagot sa mga tanong mula sa aming iba't ibang taga-subaybay sa buong mundo, ay makilala po nila ang katotohanan at akayin sila sa daan ng kabanalan sa ikapagtatamo po nila ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Ingatan din po ang inyong lingkod, pagkalooban ng karunungan na nanggagaling sa inyo upang sa aking pong pagsagot ng mga katanungan mula po sa mga kapitulo at bersikulo ng Biblia sa mga sagot na ito po ay magpapatibay ng kanila pong relasyon sa iyo at doon naman sa mga kapatid namin na hindi pa tumanggap sa inyo bilang manlanakop at tagapagligtas. Sa pamamagitan po naman ng programang ito'y lubos nilang isuko ang kanilang buhay sa aming Panginoon upang sila'y makatiyak na meron silang kaligtasan. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal po naming taga-subaybay, amin pong ipaglilingkod. Napakadami pong tanong na pumasok po sa ating Facebook page at natutuwa naman po kaming basahin isa-isa. Paumanhin lamang po doon sa mga tanong po na hindi ho namin kaagad nasasagot sapagkat meron po tayong mga
kapatid dito na sinasabing hindi daw natin pinaglilingkod kaagad yung kanilang tanong, ay unang-una po, meron ho kami problema, no? Sabihin na ho namin sa inyo, sa ating pong technical side, sapagkat kagaya po ng aming nai-announce sa aming Facebook page, dyan po sa ating wall, na ang ating pong kapitulo bersikulo ay talagang kapos po kami sa mga equipment. At kaya naman po kami humihingi dyan sa ating wall na ating Facebook page para po sabihin sa inyo na talagang meron pong malaking pangangailangan sa gawaing ito. And nagpapasalamat naman po kami sapagkat tumugon po kayo ng buong puso. Nga lang, meron diyang isang naligaw na pinutakti tuloy. Kasi pati ba naman yung ating pong paglapit sa mga kapatid kanyang kinomentaryuhan. Hindi na nagbigay, panay pa ang talak. Hindi naman natin kapatid sa pananampalataya. Anyway, wini-welcome natin siya at least nakapasok siya sa ating group. At naniniwala naman tayo na ang Panginoon pa rin ang kikilo sa kanya dahil alam ko namang seryoso din siya sa kanyang pananampalataya. At doon sa mga kapatid naman po nating nangako sa ating pong programa na kanila pong pagsasama-samahin yung pong kanilang ipagkakaloob. Salamat po ng marami mga kapatid. At sasiguruduhin po namin sa inyo na wala pong singkong inyong ibibigay sa programang ito na amin pong aaksayahin. Sapagkat yan po ay audit po namin at yan po ay recorded at yan po ino-audit po ng inyong lingkod bilang auditor. And at the same time ay meron po tayong tresurera na nag-iingat ng kabangyaman ng ating iglesia. Bawat sentavo or peso na inyo ibibigay sa gawain ito, sigurado pong napapangasiwaan at transparent po kami dito po sa ating programang Kapitulo Bersikulo. Kaya maraming salamat po doon sa mga tumugon sa ating pong apila na tayo po ay makabili sana ng equipment na karagdagan para po sa mas higit na epektibo po nating pamamahayag ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ngayon ho ay magpapatuloy na po tayo sa ating pong pagsagot sa ating pong mga katanungan na ibinigay po sa atin dito. Ito po ay galing kay Josiel Bernaz. Ay meron po siyang sinabi dito sa ating programa na sabi niya, hanggang ngayon hindi po sinagot ang tanong ko ito o kung ito. Tapos check may parang ano ba yung TSK na yan. Yan, karang-ganan na. Parang pinalalabas niya dyan na hindi natin binibigyan ng pagkakataong sagutin. Kapatid na Josiel Berna, sa totoo lamang po, dito po sa aking linya, unang-una po kayo talaga na nakalagay na. Hindi lang ho umabot doon sa ating huling episode noong karaang linggo. Yan po ang katotohanan. Ayan po, narito po mismo sa aking computer. Ngayon, ay huwag naman sanang ikasama ng loob ninyo na hindi natin naihabol. Dahil dito po sa programang nating ito, ay kung ano ho yung nakalinya dito sa amin na mga tanong, batay po sa amin nakukuha sa ating Facebook page, yan po ang ating sinasagot. Kaya kung may nauna po sa inyo, ay paumanhin po. Pero nagpapasalamat po kami sapagkat buong puso naman ninyong ibinigay ang inyong katanungan. Kaya lang paumanhin kung hindi namin kaagad nabigyan ng sagot. Ngayon, ito na po, unang-una ho kayo sapagkat hindi po inabot yung tanong nyo nung nakaraang episodes natin o episode natin nung nakaraang linggo. Ito po ang tanong. Sabi niya na hindi daw natin sinagot. Sabi niya, ang tanong ko po sa panahong Kristiyano po ba ipinagbawal pa rin ba nakainin ang baboy? Kung ipinagbabawal, saan mababasa sa Ebanghelyo ni Kristo? Tapos inulit niya pa rin, saan mababasa sa Bagong Tipan? Na bawal kainin ang baboy kasi sa panahong Israelita yan, bawal kainin. Pero sa panahong Kristiyano, may mababasa ka ba sa Ebanghelyo ni Kristo na bawal kainin ang baboy? Maraming salamat kapatid. Akala ko pa naman mahirap yung tanong mo Well, anyway, ba't nga ba dami mga taong ipinagtatanggol yung baboy na yan? Kasama ka na dyan kapatid na Joshua Bernas. Ako nagtataka lang. Kasi, ang isang tao kasing may pananampalataya sa Diyos, at alam niya namang nababasa sa Biblia na yan pinagbabawal, hindi mo na dapat yan kailangan pagdudahan pa. Baboy lang yan, kapatid. Kung ihahambing mo yun sa buhay na walang hanggan, napakalaking pagkakamali naman kung ang baboy lang ang katapat ng iyong buhay na walang hanggan. Kaya nga, doon sa mga nag-advocate pa rin, ayan, ang baboy nilinis, saan sa Biblia yung pinagbawal sa Ebanghelyo ni Kristo, katulad itong inyong tanong, hindi ba yan nakakatuwa? Biruin mo,
itetest pa ninyo kami mga Seventh-day Adventist sa Biblia para sabihin saan sa Ebanghelyo ni Kristo na ipinagbabawal yung pagkain ng baboy. Para lamang po ma-justify yung inyong gusto na kumain ng baboy. Pero kapatid, kung babasahin ko ba na meron, sa tingin mo iiwanan mo yung pagkain mo ng baboy? Palagay ko hindi. Kahit naman siguro, pakitaan ng mga talata sa Biblia, kung talagang hindi mo iwanan yung baboy, wala na kaming magagawa dyan. Pero, sasagutin pa rin po namin ang tanong ninyo sapagkat kung hindi man ho kayo tatanggap, at least yung iba tatanggap. Hindi ho namin pipilitin kayong maniwala dahil alam ko naman na meron kayong preconceived idea, pero sasagutin po namin ng inyong lingkod ng buong puso ang inyong pong katanungan. Ang inyong tanong, saan mababasa sa Biblia na ipinagbawal na kainin ang baboy sa Ebanghelyo ni Kristo? Ngayon, nais ko po munang itanong sa inyo para po natin maintindihan. Ano po ba yung Ebanghelyo ni Kristo? At bakit po ninyo nasasabi na sa panahong Kristiyano, may mababasa ba? Sapagkat sa panahon ng mga Israelita, bawal yan. Ano po ba yung Ebanghelyo ni Kristo? Unang tanong. Pangalawa, saan po ba kayo nakabasa na yung mga hindi Israelita ay pinagsabihan ng Diyos ng mga ibang utos? Ano po? Ulitin ko ha. Meron na ba kayong nababasa sa Biblia na ang mga hindi Israelita ay merong sariling utos na hiwalay sa utos na ibinigay ni Israel? Hala, sige, basa ko kayo. No? Yung sinasabi nga ho ng inyong mga hinahangaang mga ngaral, dahil alam ko naman kung sino po yung inyong samahang kinabibilangan, yung ginagamit po halimbawa yung sinasabing amyenda na raw yung utos. Alam niyo ba kung saan binasa? Mateo 5. Na doon sabi ni Kristo, ang tumingin na may masamang hangad sa babae, nagkakasala ng pangangalunya sa puso. Sino bang pinagsabihan dyan? Pilipino o mga Hudyo din? Hindi ho ba mga Hudyo din? Dahil ang kausap ni Kristo dyan, mga Hudyo sa kapanahonan niya. O wala, magbanggit ho kayo ng doktrina ninyo na mismong kayong mga Pilipino o kaya hindi mga Israelita ang pinagsabihan. Sige nga ho, meron ba? O, kasi kahit sina Apostol Pablo at ang mga apostol, ang kanilang pinagbabatayan sa kanilang pong pagturo ng kasulatan ay yung kasulatang umiiral sa panahon nila. Halimbawa, sinabi ni Kristo doon sa 5:39 din ng Aklat ng Juan, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga yung may buhay na walang hanggan kayo. Ano po sa tingin ninyo ang kasulatang tinutukoy ni Kristo na nag-exist sa kanyang kapanahunan noon na pinasasaliksik niya sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga tagasunod? Aba, syempre, ang sagot po natin dyan, Old Testament. Dahil sa panahon ni Kristo, hindi pa naman na-compile ang New Testament. Nung sabihin ni Kristo na saliksikin ninyo ang mga kasulatan, ang kanyang kasulatang existido at that time ay ang Old Testament. Sapagkat ang New Testament at that time, kasalukuyan pa lamang po nilang ginagawa at isinasagawa sa kanilang paglilingkod at panghangaral. Kaya yung salitang kasulatan doon na pinasasaliksik ay Old Testament. Ganon din naman, kung inyong babasahin yung mga sulat ng mga apostol, sa panahon ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, ang kanila laging sinisipi ay mga nakasulat sa Old Testament. Kaya, yung sinasabi ninyong saan sa Ebanghelyo ni Kristo, ang pangalawang tanong ko yung mamaya, na anong ibig sabihin ng Ebanghelyo ni Kristo? Sasagutin din ho namin yan. At yan po, makikita ho ninyo na sablay ho yung mga ganong argumento na sa Ebanghelyo ni Kristo, saan sa Biblia na ang mga Kristiyano ay sinabihan na huwag kumain ng baboy, i-resolve muna natin. Meron ba kayong sariling pinagbabatayan sa mga doktrina ninyo na hindi sinabi sa mga Hudyo? Magbasa po kayo mula sa Mateo hanggang Apokalipsis. Meron o kayong mababasa ba diyan na sinabi sa mga Pilipino o kaya sinabi sa mga Amerikano, sa mga Hapones o anumang lahi ng tao?
Hindi ho ba ang kausap lagi diyan mula sa panahon ng New Testament ay mga Hudyo? Doon lamang po nagkaroon ng mga kautusan or mga sulat si Apostol Pablo sa mga taga Corinto, taga Roma, taga Colosas, nung siya po ay nangaral sa mga hintil. Pero tandaan ninyo, ang ginagamit ni Apostol Pablo sa kanyang pangaral ay ang mga aklat pa ring existido sa kapanahunan niya na galing sa lumang tipan. Dahil hindi pa naman nakukumpile ang bagong tipan sa panahong yon. O, yan po ang palaisipan ko sa inyo, no? Wala kayong mababasa sa Biblia mula Genesis, o sabihin na natin mula Genesis hanggang Apokalipsis, na merong sariling utos ang mga Pilipino. Ayan, ano? Lahat po ng mababasa ninyo sa Biblia, mula Genesis hanggang Apokalipsis, hindi ho Filipino ang kausap diyan, kundi mga Hudyo. Alam nyo, ang sumulat lamang diyan sa Biblia na hindi Hudyo, sa aking pag-aaral ay si Lucas lang eh. Si Pablo na sumulat sa mga hinta sa mga kapatid natin sa Roma, Hudyo yan. Hindi ba? Lahat po ng mga contributors ng Biblia, majority ay mga Hudyo. Si Lucas lamang na sumulat ng gawa ang hintil. Ayan. Kaya, palaisipan po sa inyo yan. Kaya sabihin ninyong saan mababasa sa Biblia na sa mga Hudyo lang yan. O kaya sinasabi ninyong saan mababasa sa Biblia na sa mga Kristiyano iniutos. O kaya hindi sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo lang yung pagbabawal ng baboy. Lumang pong ang tugtugin yan, kapatid. Kasi wala pong sariling kautusan ang mga hintil. Nakikibiblia lang ho tayo. Pansinin po ninyo, babasahin ko yung talata sa Roma. Kapitulo 9, ang bersikulo ay 4 at 5. Sabi rito, napawang Israelita. Kanino daw po? Sa mga Israelita. Nasa kanila ang pagkukupkup at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na malawalhati magpakailanman siya nawa. Kanino daw po galing yung mga kukupkup sa mga Israelita? Kanino daw galing ang kaluwalhatian? Sa mga Israelita. Kanino daw galing ang mga tipan? Sa mga Israelita. Kanino daw galing ang pagbibigay ng kautusan? Sa mga Israelita. Kanino daw galing ang paglilingkod sa Diyos na ginagawa mo rin ngayon? Galing din sa mga Israelita. Ano daw? Kanino pa galing yung mga kapangakuan na minsan ay ginuguhitan nyo sa Biblia ninyo? Sa mga Israelita. Ano pa? Pati Kristo galing saan? Sa mga Israelita. Anong meron sa atin? Zero. Kasi wala naman tayong sariling atin eh. Ang sabi ni Apostol Pablo, tayo ay ulibong ligaw na iniugnay sa tamang ulibo o doon sa puno ng ulibo na binabanggit sa Roma 11. Ulibong ligaw tayo. Nakilakip lamang tayo sa mga Israelita na bayan ng Diyos. Kaya nung nakilakip tayo, natural, kung anong meron sa kanila, meron din tayo. Kaya nga kayo may paglilingkod sa Diyos. Hindi naman talaga galing sa iyo yan eh. Pati Kristo na meron ka, hindi din galing sa iyo. Sa mga Hudyo din galing yan. Pati nga yung Bibliang hawak mo ngayon, hindi ang galing sa iyo. Galing yan sa mga Hudyo. Meron pa nga binanggit doon sa aklat ng Juan eh. Sa Kapitulo 4 pati kaligtasan natin galing sa Hudyo 4:22. Ang sabi rito ganito, sinasabi ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. O anong meron tayo? Zero. Wala. Kasi lahat yan ipinagkaloob sa mga Hudyo. Ngayon, palibasa, may ganitong pangungusap si Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 3. Ang bersikulo ay 1 at 2. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano man ang mapapakinabang sa pagtuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat
ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ano daw ang papel na ginampanan ng mga Hudyo? Ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos na buhay. Kaya pala, yung pong aking binanggit sa inyo na zero ang mga Pilipino, ay sapagkat wala namang Pilipinong kausap ang Diyos sa panahon ng ibinigay niyo yung mga aral ng Diyos eh. Ang kausap niya, puro mga Hudyo. Dahil sa kanila, ipinagkatiwala ang mga aral na buhay. Yun ang kahigitan ng mga Hudyo kaysa sa atin. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong managhili, mga ulibong, ang ulibong ligaw, huwag dapat managhili sa tunay na puno ng ulibo. E biruin mo, nakikilakip ka lang. Nagmamayabang tayo sa punong ulibo. O, hindi ho ba? Ngayon, anong gagawin kung mo ipinagkatiwala sa kanila, sa mga Hudyo, ang mga aral ng Diyos na buhay? Pakinggan po ninyo, palasak na pong talata ito. Pero para maintindihan ninyo, maulit-ulit ito namin basahin. 7:38 ng Gawa. Ang sabi po rito, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Abay, ang mga Kristiyano po, tumanggap lamang ng mga aral ng Diyos na buhay galing sa mga Hudyo. Yun po ang kahigitan ng mga Hudyo. Nung tinanggap po natin ang mga aral ng Diyos na buhay galing sa mga Hudyo, wag nating itakwil. Kasama po sa mga aral ng Diyos na buhay, yung pong pagbabawal na kumain ng karning baboy. Yun ang tinatanong ninyo, hindi ho ba? O ibinigay sa inyo yan. Ibinigay sa atin. Sinalo ng Adventist ng buong puso. Tinakwil ninyo. Mas gusto pa ninyong lumapa ng karne ng baboy. O di mas mahal ninyo ang baboy kaysa kay Kristo. Hindi ho ba? Binigay nga yan. Aral ng Diyos na buhay nga yan eh. Pagkatapos, mamahalin mo pa yung baboy kaysa sa buhay na walang hanggan. Kapatid, kami sa Seventh-day Adventist, yung baboy po, hindi ho namin itinakwil yan. Dahil mabuti yan ang ginawa ng Diyos. Kaya lang may purpose yan. Hindi ho ang purpose niyan para kainin. Ang purpose po niyan, tagalinis. Kaya ang tawag po niya scavenger. Ha? Biruin mo, scavenger, kakainin mo. Ba, napakapangit naman. Yung basurero, gagawin mong pagkain. Di ba? Karumal-dumal yan eh. Ngayon, puntahan natin yung isa na sunod mong tanong. Saan sa Ebanghelyo ni Kristo? Tanong ko po sa inyo, ano ba yung Ebanghelyo ni Kristo? Yung bang Ebanghelyo ni Kristo na tinutukoy ninyo meron bang kinalaman pa rin yan doon sa binabanggit nating mga aral ng Diyos na buhay? Pakinggan po ninyo, babasahin ko sa inyo. Kung ano po yung Ebanghelyo na tinanggap ng mga apostol na galing sa ating Panginoon Kristo. Dito po sa aklat ng Galacia, makikita po natin yung pahayag ni Apostol Pablo sa aklat ng Galacia, sa Kapitulo 1, ang bersikulo po ay 8. Sabi po rito, sige, umpisahan natin sa bersikulo 7. Sabi rito ay, na ito ay hindi ibang ebanghelyo. 6 na, tuloy natin sa bersikulo 6 para kumpleto yung diwa. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo na nagsisiligalig at nag-ibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Yan na yung ebanghelyo ni Kristo na tinutukoy ninyo. Ano yung ebanghelyo ni Kristo? Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ano do yung ebanghelyo na galing kay Kristo? Yung ipinangaral ng mga Hudyo, ng mga apostol. Kasama na dyan si Apostol Pablo. Kung ay anghel daw, isama mo na yung mga apostol, kagaya ni Pablo, kahimat kami, o ang isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ano ba yung ebanghelyo na yun, ipinangaral ng mga apostoles na tinawag na ebanghelyo ni Kristo? Ito yung tanong mo, ebanghelyo ni Kristo. Pansinin mo sa bersikulo 9. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba
kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Anong ebanghelyo na dala-dala ng mga apostoles na tinatawag nilang ebanghelyo ni Kristo? Yun daw pong ebanghelyo na tinanggap ninyo. Saan nila tinanggap yon? Saan din tinanggap ng mga apostol? Ay di maliwanag. Yung sinabi dun sa Gawa 7:38, uulitin ko ang basa. Ano ba yung tinanggap na yon? Tingnan po ninyo ang sabi roon. 7:38 ng aklat ng Gawa, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Yung po palang mga tinanggap nila na ebanghelyo ho yan, galing ho sa aral na buhay, galing sa Sinai. Kaya ho yung pagbabawal ng karning baboy, kapatid, tinanggap po yan ng mga Hudyo, kasama ng mga apostol, ibinigay sa kanila sa Iglesia Apostolika, sa panahon ng mga apostol, na tinanggap din naman ng Iglesia hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya yung sinasabi ninyong ebanghelyo na yon, galing po yan sa Sinai. Ngayon, marahil tataas ninyo ang kilay yan. Paano ang ebanghelyo ni Kristo? Lumang tipan yan. Yun nga ho. Ang sabi ni Kristo kasi, hindi ako naparito upang baguhin o sirain ang mga kautusan. Naparito siya upang ganapin. Pakinggan po ninyo, nasa aklat ng Mateo, 5. Ang bersikulo po ay 17. Huwag ninyong isiping, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. 18 hanggang 19, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan, ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liit ang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliit-liitan sa karyan ng langit, datapot ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa karyan ng langit. Sabi ni Kristo, huwag niyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang mga kautusan. Isipin lamang po na si Kristo ay sumira ng kanyang ng kautusan. Isang malaking pagkakamali na ho yun. Dahil naparito si Kristo hindi para sirain yon, hindi para baguhin. Sinasabi niyo sa panahon ni Kristo, binago na yan, inalis na yan. Mga Israelita, wala na yan sa panahon ng Israelita. Mali ho yun. Naligaw lang ho kayo ng pagtuturo ng inyong puno. Biruin ninyo. Yung mag-ama, pinaglaban ninyo. Yung Diyos sa panahon ng lumang tipan, pagdating ni Kristo, pinalitan ni Kristo yung kanyang mga aral. Napakalaking pagkakamali po yan. Biruin mo yung mag-ama, pinaglaban mo ninyo. Malaki yung pagkakamali yun. Kung sa panahon ng mga Hudyo, sa panahon ni na Moses, ay bawal ho yan, utos aral ng Diyos yan, ay lalo namang hindi ho binago ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo, hindi ako naparito para baguhin. Sabi ng puno, o kaya yun yung mga ngaral, hindi, naparito si Kristo para linisin ang baboy. Di kontra. Napakahina namang tagapagligtas yan. Naparito para linisin yung mga karumaldo baboy, para lamang sumakto sa inyong panlasa. Napakalaking pagkakamali yun. Kristo mamatay para lang linisin ang baboy, kapatid. Hindi ho ganon. Sinasamba sa langit, tagapagligtas, pinarusahan sa krus ng Kalbaryo, pinatay para lang linisin ang karning baboy. Napakalaking pagkakamali. Naparito si Kristo para linisin ang kasalanan, hindi para linisin ang baboy. Kapatid, yan ang masasabi ko sa inyo dyan. Kaya napakalaking pagkakamali ho yun. Parin pa sa bagay, kayo naman inaturuan lang ng inyong puno, hindi ho namin kayo masisisi. Ang masasabi ko dyan, aral-aral din pag may time. Yan po ang ating gusto sabihin dyan. Ngayon, sinasabi niyo, saan mababasa sa Biblia na iniutos ni Kristo? Alam niyo kapatid, ala kang mababasa talaga na letra por letra na iniutos ni Kristo. Alam mo kung bakit? Sapagkat ginagawa na po nila. Ay mga Hudyo yung kausap ni Kristo dito sa panahon nung narito sa lupa. Yung mga Hudyo, mas malala pa sila sa mga Adventist pagdating sa pagkain. Dahil sa kultura ng mga Hudyo, ang mga Hudyo, pag kumain yan ng kanilang mga pagkain, pag dumaan ang mga hintil, itinatapo nila. Kultura ng mga Hudyo yan. Mari sabihin nyo, saan nyo mababasa yan? Kultura nga Nandun yan sa Talmud ng mga Hudyo. Meron din ng supporting na talata sa Biblia yan.
Marami silang mga reglamento sa kanilang relihiyon. Kagaya ng ating mababasa doon sa aklat ng Marcos 7:1-3. Pati yung paghuhugas ng kanilang mga kamay bago sila kumain, ginagawa nila yon. O ganyan sila kahigpit. Lalo na kung ang pagkain ng karumal-dumal, bawal na bawal sa mga Hudyo yan. Gano'n na nga sila kahigpit. Uutusan pa ni Kristo huwag kumain ng baboy. Sa amin sa Bisaya, nabuang na yun noon. Okay. Hindi na nga kumakain ng baboy, utusan mo pang huwag kumain. Anong tingin mo doon? Bawa, katulad nito. Nagwawalis ka na. Uutusan mo pang magwalis. Nakikita mo na nagwawalis. Di ba may malaking problema pag gano'n ang ginagawa mo? Hindi na nga kumakain ng karumal-dumal, mga Hudyo yan Nakausap ni Kristo, utusan pa niyang huwag kang kakain ng karumal-dumal. O ngayon, marahil sa panatanong niya, sa panahon ng mga apostol kaya, dahil mga hintil na yung kanilang mga tinuturuan, meron kayang pahiwatig? Meron po. Pakinggan po ninyo. Dito sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 6, ang versikulo 17 hanggang 18. Ganito po ating mababasa. Kaya nga magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Ang kausap po niya rito, mga kapatid, sa Korinto. Bagong tipan na po ito. Apostolic era na po ito. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon. Ayon, sabi ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Alam niyo ba kung saan sinipi yan? Sa panahon ng Old Testament ni Apostol Pablo. O edi may pahiwatig sa Biblia na kahit po yung mga Kristiyano, hindi talaga ipinapahipo ng mga bagay na marurumi. Kaya hindi nagkaroon ng bagong aral ang mga Kristiyano sa panahon ng Apostolic Church. Dahil unang-una, ang mga ginagamit ng mga apostol na kasulatan, kagaya ni Pablo, Old Testament. Dahil hindi pa umiiral sa kanilang panahon noon ang New Testament. Yan po ang masasabi po natin diyan. Kapatid? Kaya po kung tanong ninyo, saan po mababasa, ulitin ko saan po mababasa sa bagong tipan na bawal kainin ang baboy? Hindi po natin mababasa ng letra por letra dahil hindi naman talaga sila kumakain ng baboy. Pagka binasa ninyo na sinabi ni Kristong bawal kumain ng baboy doon sa mga hindi na kumakain, napakalaking pagkakamali. Gamitan naman natin ng kaunting sentido komon. Mga Hudyo yan Nag-uusap yan, puro Hudyo, hahanapan mo ng pagbabawal na bawal yan kumain ng baboy. Hindi na nga kumakain Hudyo nga ano ba? Sa panahon ng mga Kristiyano, di lalo naman, sapagkat yung mga Kristiyano tumanggap ng mga aral ng buhay galing sa mga Hudyo. Ang ginamit ng mga apostol sa pangangaral, Biblia, na existido sa panahon nila ang Old Testament. Dahil wala pa namang New Testament sa panahon ni na Pablo. Yan po. Kaya wala kang mababasa sa Biblia na yung mga Kristiyano kumakain ng baboy. Ito ang magandang challenge ko sa inyo. Saan yung mababasa sa Biblia na yung mga Kristiyano ay kumakain na ng karumal-dumal? Saan? Yan ang magandang challenge. Yan po magandang challenge. Saan mababasa sa Biblia na ang mga Kristiyano ay kumakain na ng mga karumal-dumal na hayop? Pero pala isipan ko sa inyo, kung karumal-dumal na hayop ay pinakakain na, di sana hindi mangyayari na sa Isaias na susunugin sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Pakinggan po ninyo. Nasa aklat ng Isaias, Kapitulo 66, ang versikulo po ay 15 hanggang 17. Ganito po nakalagay. Sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy. Ayan hindi pa nangyari ito. At ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kasusukan at sa kanyang saway na may ningas ng apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao. Kaya ako in-emphasize yun sa lahat ng mga tao. Kasi binabaluktot yan ng mga puno ng relihiyon ngayon. Lalo na yung relihiyon nagtago, yung puno na nandun sa Brazil. Ito, ginagamit niya. Hindi daw yan lahat ng tao, ito daw sa mga Hudyo. Sabi ng Biblia, makikipagpunyagi ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao.
At ang mapapatay ng Panginoon magiging marami. Sino-sino sila? Sila nagpapakabanal at nagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan sa likuran na nasa gitna, na nagsisikain ang laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. 18. Sapagkat kilala ko ang kanilang mga gawa at kanilang mga pag-iisip, anahon ay dumarating na aking pipisanin ang lahat ng bansa. Bibiruin mo, pati Brazil kasama dyan, pati lahat ng bansa, ang mga iba't ibang wika. At ang mga may iba't ibang wika, sabi ng Biblia. At sila'y magsisiparoon at makita ang aking kaluwalhatian. Kung yan ay wala na sa panahon ng Kristyanismo, bakit susunugin ang mga kakain ng karumaldumal at ng daga? Maaari sabihin, sa mga Hudyo yan. Hindi sa mga Hudyo, dahil kababasa natin sa lahat ng mga bansa na may iba't ibang wika. Di ba kayo nakapag-isip ng gano'n? Sa madali salita, eksistido pa rin yan. Bakit? Makatwira na maeksistido. Dahil galing sa kanila ang mga aral ng Diyos na buhay na ibinigay sa atin. Ang mga Adventista, wala kaming itinanggi sa mga aral ng Diyos na ibinigay sa ating mga Kristiyano. Kayo, tinanggi ninyo yung pagkain ng karning baboy, ayaw ninyong sundin yung karumal-dumal yung karne ng baboy at ng mga daga at ng mga kasuklam-suklam. Ngayon, palibasa kayo kumakain, ang sinisipa ninyo ngayon, yung mga Adventist ang inyong inaatake na tumanggap na mga aral ng Diyos na buhay. O hindi ba isang malaking pagkakasala yun? Bagay, hindi naman kami ang hahatol sa inyo. Pagdating ng araw, sunog ka talaga, kasama ka dyan. Pagka hindi mo tigilan yung pagkain ng karne ng baboy, installment suicide ang abutin mo yan, magkakasakit ka. Kung hindi man magkakasakit, sigurado, kung hindi ka man dapuan ng sakit, pagdating ng araw ng paghuhukom, susunugin ka talaga ng Diyos. Yan ang sinasabi niya sa Biblia. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo nang ipagtanggol yung baboy. Ano ba naman yung baboy ikumpara mo sa buhay na walang hanggan, kapatid? Dami-dami mo naman pwedeng kainin. Bakit pa yung baboy ipinagtatanggol ninyo? No. Yan ang sasabi po natin dyan. Kaya sinasabi ninyo hindi ko sinasagot. Ako po, akala ko naman kahirap ng tanong ninyo. Hindi ko naman pinagmamalaki aking galing. Kaya lang, konting tiis din. Kapag hindi nasasagot, huwag nyo sabihin, hindi kayang sagutin. Hindi ko uupo sa programang ito ng kapitulo, bersikulo. Kung sa tingin ninyo blanco yung laman ng utak ko sa mga doktrina ng Biblia. To God be the glory. Ang kaluwalhatian ng Diyos kailangan maitaas. Sinasabi ko lamang po, hindi ho ako uupo sa programang ito para mamili lang ng tanong. Ano ho? Lahat po ng tanong ninyo, amin lang pakiusap. Konting tiis lang. Kasi po, hindi naman lahat agad-agad namin mapagbibigyan. Sa dami po ng mga nagtatanong. Pangalawa, may problema rin tayo sa equipment. Natural, talaga pong hindi namin kayang tugunan agad-agad. Pero huwag kayong mag-alala. Lahat po yan. Kahit nga dyan yung mga nonsense na tanong, pinapatulan ko na nga. Sinasabihan na nga ako ng technical team na huwag nang patulan Pero para sa kapakanan ng mga kapatid natin, na matutuwa sila, pinapatulan po natin para naman po maging masaya ang ating programa. Salamat po ng marami, kapatid Joshua Bernas, sa inyo pong tanong. Halimbawa, kung hindi man nyo masagot, wala ang problema. Importante, yung mga bukas ang isip, nabuksan sa aming paraan ng pagsagot. Okay, sa ngayon po itutuloy ho natin. Yung tanong po ay naman po ito na siyang kaibigan, si Brother Kenneth Villeza. Ang sabi po niya rito ay, pinorward po ito sa kanya, good day po, yung physical circumcision po ba ay kasama sa mga palatuntunan na tupad sa Panginoon? Kasi po, meron po na nababanggit ang bagong tipan tulad sa nasa Lucas 2:21, 7:22, kailangan pa po ba natin gawin ito sa ating panahon? May tanong lang po. Thank you. Maraming salamat, kapatid na Kenneth. Pinatatanong lang naman po ito ng isa ng nakaibigan niya na maaring nagtanong po doon sa kanyang pinangangasiwaang forum dyan po sa Facebook. Salamat, kapatid na Kenneth. Babasahin po natin yung Lucas 2:21 na tinatanong ng ating kapatid na Kenneth. Lucas 2:21. Ganito po ang nakalagay sa Biblia.
2:21. At nang nakaraan ng 8 araw upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan at siya tinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. Sa pang talata, 7:22 ng aklat ng Juan. 7:22 ng Juan. Ang nakalagay naman ay ganito, 7:22 ng Juan. Ibinigay ko sa inyo si Moises, o ibinigay sa inyo ni Moises ang pagtutuli, hindi sa ito'y kay Moises, kundi sa mga magulang, at tinutuli ninyo sa Sabat ang isang lalaki. Okay, dito po sa talatang ito, nagpapahiwatig na meron pong circumcision na batas. Actually ho, kung sa panahon po ng mga Israelita, ipinagmamalaki ho ng mga Hudyo yan yung circumcision, sapagkat yan po ay pangako o kaya ay tipan ng Diyos sa mga anak ni Abraham. Ngayon, ipinagmamalaki ng mga Hudyo yan. Kung mababasa ninyo doon sa aklat ng Gawa 15, nagiging malaking issue yan sa panahon ng mga Hudyo. Ngayon, sa panahon ng mga Kristiyano, hindi na po circumcision sa laman or physical na tuli, kundi spiritual. Ito po ay mababasa natin sa aklat ng Roma, sa kapitulo 2, ang versikulo 28 at 29. Sapagkat siya hindi Hudyo kung sa labas laman, ni magiging pagtatuli yung hayag sa laman. Datapot siya Hudyo sa loob, at ang pagtutuli yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. So sa panahon po ng bagong tipan, hindi na ho pinagmamalaki yan dapat yung circumcision. Sapagkat yan pong mga Hudyo kasi, ang background po nila, pinagmamalaki nila yung tuli. Sapagkat yan po ay palatandaan ng kanilang covenant kay Abraham. Ngayon, kung tinatanong po ay, yan ba ay umiiral pa rin? Meron pa po ba? Di ba yan nakasama sa mga palatuntunang natupad sa Panginoon Kristo? Ganito po ang sagot natin dyan, kapatid ni Kenneth. Yung pong circumcision, hindi po yan kasama sa seremonyal na mga batas na sumisimbolo kay Kristo. Yung po kasing mga batas na seremonyal na sumisimbolo sa pagdating ni Kristo, yun po yung inalis. Gaya po halimbawa yung mga paghahandog ng tupa, yung po kasing tupa sumakatawan sa ating Panginoon Kristo. Yung dugo ng tupa na tumutubos dun sa kasalanan ng makasalanan sa panahon ng Old Testament, simbolo sa pagliligtas ni Kristo. Yung pong pari na mga ginagamit sa Old Testament, simbolo pa rin kay Kristo. Yung pong tinapay na walang libadura, simbolo kay Kristo. Lahat po ng mga ginagawa nila mga seremonyal na batas, laging sumisimbolo kay Kristo sa kanyang pagliligtas. Yung tuli, wala pong sinisimboluhan yan sa pagdating ni Kristo, kapatid na Kenneth. Yung pong tuli kasi, yan po ay tanda po ng kalinisan sa panahon man ng matandang Israel. Bagamat yan ay naging tipan ng Diyos kay Abraham, sa panahon naman natin ngayon, hindi naman nire-required na magiging tanda ng iyong pagiging lahi ni Abraham. Sapagkat marami naman mga tinuli na hindi naman mga Kristiyano, hindi naman, wala akong kinalaman na kay Abraham yon. Ang meron lamang pong descendants of Abraham in spiritual aspects is yung mga believers sa ating Panginoon Kristo. Kaya sabi sa Galatia 3:26 hanggang 29, yung mga sumasampalatay kay Kristo ay ibinilang sa binhi ni Abraham. So sa makatwid, doon ka lamang nagiging kalahi ni Abraham kapag mananampalataya ka, hindi sa pamamagitan ng iyong pagtuli. Maraming tinutuli, mga atheist tuli din Ang mga kapatid nating non-Christians, ayaw na ko natin bagitin yung mga major religions nila, malalaking relihiyon. Mga tuli din naman. Pero hindi sila mga Christians, hindi rin sila belong or connected sa lahi ni Abraham in spirit. Dahil ang lahi ni Abraham, binhi ni Abraham sa spiritual na kalagayan, yung mga tumatanggap kay Jesus Christ bilang personal na tagapagligtas. Kaya hindi na issue ang circumcision sa salvation. Hindi na rin issue ang circumcision para maging kasama ka sa lahi ni Abraham. Pero ang circumcision ay ginagawa ng lahat ng mga tao, lalo na sa mga kalalakihan, wala namang circumcision sa babae. Sa mga lalaki, it is an act of hygiene. Palatandaan ng iyong pagiging malinis. Ang hindi ho kasi tuli, pasintabi po doon sa mga kababaihan, hindi ho kasi tuli, mabaho ho, pangit ang amoy, marumi. Nagiging sanhi po na sakit yan Kaya ho, yung mga tao nagpapatuli, hindi sapagkat gusto niya maging kalahi ni Abraham, kundi
gusto niya magkaroon ng hygiene sa kanyang sarili. Hindi na ho issue ang circumcision. Kaya nagtuloy-tuloy ho yung circumcision dahil hindi po yan belong sa seremonyal o palatuntunan ng kautusan na may kinalaman sa pagtubos ni Kristo. Wala pong sinisimboluhan ang tuli. Wala po. Ang tuli po ay symbol of hygiene or act of hygiene. Ano po? Paglilinis po yan sa ating mga kalalakihan. Yan po ang sagot po natin doon, Brother Kenneth. Sa inyo pong katanungan, kailangan po ba ating gawin ito sa ating panahon? Opo, sapagkat yan po ay hygienic act. No, pag-hygiene po yan. Okay, tanong po natin, nako, baka kakapusin tayo nito, mahaba ito. Ilang minuto na lang ba ako? 10, palagay ko. Lalaktawan na lang muna natin itong tanong ni Benz Garcia. Hanap tayo ng isa pang tanong na medyo mabilis nating masasagot. Kasi po, kapos na yung ating time. Ito na lang. Mula kay DC Noel. Ang two witnesses po ba na binabanggit sa Revelation ay si Enoch at Moises daw, sabi ng mga nakararaming relihiyon. Parehas din ba ng pananaw ang SDA? TY po. Ayan, tapos meron pa siya dito. Speaking of Elijah and Moses, sinasabi po ng ibang relihiyon na sila pong dalawa ang dalawang witness na binabanggit sa Revelation at pinatpa daw. Parehas lang ba kayo ng paniniwala ng ibang relihiyon? Matagal ko na po itong tinatanong sa SDA, malabo po ang paliwanag. Ay, nakailang sagot na po ako niyan, kapatid na DC Noel. Marahil hindi nyo lang po nakita or napanood yung pong aking sagot diyan sa dalawang witnesses na yan. Kung ang tinatanong nyo, parehas ba kami ng paniniwala nung sinasabi ninyo na mga relihiyon o isang relihiyon na ang kanilang interpretation sa two witnesses dyan sa Revelation, sa Apokalipsis, ay si Moises at si Enoch, malaki po ang pagkakaiba namin. Kasi yung pong dalawang witnesses po dyan sa Apokalipsis, sa amin pong biblical interpretation sa prophecy, hindi po yan tumutukoy sa personality ng mga heroes of faith, kagaya ni Moises at ni Elias na sinasabi po riyan. Ito pong dalawang witnesses na ito po ay symbolical by nature, na ito po ay nangyari sa kapanahunan ng Dark Ages nang ipagbawal po ng makapangyarihang simbahan at ng imperyo ng Roma ang pagbabasa po ng Biblia. Kaya po yung two witnesses na amin pong, na inyong binabanggit din sa Apokalipsis, ang amin pong interpretation dyan ay ang bago at ang lumang tipan. Ang bagong tipan at ang lumang tipan. Dalawang saksi na pinatay. Bakit pinatay? Sapagkat sila po ay hindi pinababasa sa panahon na namayagpag ang makapangyarihang simbahan at estado. Marami po diyang mga pinatay dahilan sa issue ng pagbabasa ng Biblia. Tawag po sa kanila mga erehe, mga heretics. Ayan. Marami pong mga dugo ang nagbuwis ng buhay, ang mga taong nagbuwis ng buhay. Na sabi nga ng isang historians, kung pagsasama-samahin mo yung mga dugo ng pinatay sa panahon na yan, dahilan sa kanilang pagsaksi sa mga salita ng Diyos, kahit barko kayang palutangin. Bakit po sila pinatay? Yung dalawang witnesses na yan, sa aming pananampalataya at sa aming interpretation ng prophecy, ay ang Old and New Testament, sapagkat ipinagbawal po riyan sa panahong yan ang pagbabasa ng Biblia. Kaya po namatay yung dalawang saksi na binabanggit sa Apokalipsis. Pero kung inyo mababasa ulit yung Apokalipsis na yan, ay akin na pong pinaglingkod sa inyo. Pakihanap lamang po yung video na yun, kapatid na DC Noel. Sinagot ko na po yan. Maraming beses ko pong sinagot yan. Dahil hindi lang po kayo ang nagtanong niyan. Ito po, yung sinasabi niyong hindi ho namin sinagot na po namin. Yung sinasabi niyong malabo, ay wala ko kami magagawa kung malabo sa inyo. Hindi namin kayo pipiliting maniwala. Pero yung po aking pagsagot yan, buong detalye ko pong sinagot yan doon sa isang episode natin. Yun na yung two witnesses, it represents the Old and New Testament of the Bible. Kaya sila nabuhay, yung saksing pinatay na yan, nabuhay sila sa panahon po na nagkaroon ng Reformation period na lumitaw ang freedom of religion sapagkat noong 1798, yung pong Papa sa Roma ay hinuli ni General Berthier at dinala sa Pransya at ikinulong. At that time, nagkaroon po ng freedom of religion from 1798 onwards at doon nagkaroon ng imprintation ng Bible at doon po nagkaroon ng iba't ibang translations na lumabas. Kaya po nabuhay yung dalawang saksi na binabanggit po diyan.
malabo po na si Elias at si Moises. Dahil si Moises ay si Elias po hindi pinatay sa kanyang kalagayan. Pinaglingkod na po natin yan. Si Elijah po ay kinuha ng Diyos. Hindi ho siya nakaranas ng kamatayan. Si Moises lang ho ang nakaranas ng kamatayan. O, paano mo sasabihin yan si Moises at si Elijah? Samantalang si Elijah, never ho siyang pinatay. Si Moises lang. Kaya maliho yung paniniwala na yan daw ay si Elijah at si Moises. Kaya tinatanong nyo, parehas lang, hindi ho. Malaki po ang pinagkaiba namin. Malaki po. Yun po ang paniniwala namin dyan. Yan po ay Old and New Testament, yung two witnesses sa Book of Revelation. Ano po? Sumunod po natin sasagutin. Okay, ito pong tanong ni Baby Ruth Nueve Cabalde. Ang tanong po niya, hi po, ask ko lang po, ano po ba yung sinasabing restoration before second coming? Meron po ba talagang ganon? Alam po ninyo yung restoration before the second coming, malabo pa po yan sa sabaw ng pusit. Oo. Kasi po, ang total restoration ay mangyayari ho after the second coming. Pakinggan po ninyo. Nasa aklat po ng Biblia. Nasa aklat po ng ikalawang Pedro, sa Kapitulo 3, ang bersikulo po ay, pasimulan po natin ang basa sa bersikulo 10 hanggang bersikulo 13. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya na magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. 11. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng pagkatao ang nararapat inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? 12. Na ating hinihintay ang pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito ang kasangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Yung pong total restoration, ito po ay mangyayari sa bagong langit, bagong lupa. At yung pong pagkakaloob ng bagong langit at bagong lupa, pagkatapos na po yan ng second coming. Actually, pagkatapos pa ng third coming. Kasi yung second coming, pagkuha ng mga banal. Pero after 1,000 years, muling ibabalik ang mga banal at yung mga patay na mga makasalanan bubuhayin sa third coming at doon po ibubuhos ang impyerno sa panahon ng third coming after 1,000 years. Doon pa lamang po masunog ang mga makasalanan sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Ang sabi ni Apostol Pedro, pagkatapos ng mga bagay na masusunog, ang Diyos ay gagawa ng bagong langit at bagong lupa. Yun na po yung tinatawag nating restoration. Kaya yung tinatanong po ninyo kapatid, kung totoo po ba yung restoration bago mag-second coming, hindi ho totoo yun. Mali po sa Biblia yun. Alam nyo kung sino-sinong relihiyon o ano-anong relihiyon lamang ang nag-advocate na mayroong restoration before second coming? Number 1, yung Davidian Seventh-day Adventist, yung Reform offshoot. Naniniwala ho sila na yung pong kaharian itatayo dito sa lupa. Ayan, ano ho? Doktrina po ng mga Davidians yan. Meron pong Davidic Kingdom na itatayo dito sa lupa. Isa pang relihiyon po na nagtuturo ng ganyan na merong meron pong restoration. Ito pong nandiyan sa Davao, ano? Ngayon nga, nag-restore na eh. Meron na siyang bagong Jerusalem dyan sa Davao. Yan. Yun yung mga yan. Ano pa? Yung pong naniniwala, yung mga evangelicals, na meron daw pong tinatawag sila ng mga meron tinatawag na pagbabalik ng tinatawag nating tribulation na yan, hindi makakaranas ng kahirapan ang mga believers ng ating Panginoon. Marami po sila na iba't ibang relihiyon na nagtuturo na meron pong restoration before the second of Jesus Christ, second coming of Jesus Christ. Pero wala hong malinaw na pundasyon sa Biblia yon. Yun po ay kokontra sa mga prinsipyo ng Bible. Kasi ang Bible po nagsasabi na ang restoration will only be happen kapag ang Panginoon Kristo ay
magagawad na ng kahatulan sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga taong makasalanan, sa muli po niyang pagbabalik. At yan po'y mangyayari after the millennium. Siyempre, nandyan, natapos na ang second coming, hindi siya before second coming. Ano po? Yan po ang sagot po natin doon sa inyong katanungan, kapatid. Sumunod po nating sasagutin, maganda rin sana ito. Kaya lang, wala nating oras. Ito na maikli. Ano po ang kahulugan ng Biblia? Ano po ang kahulugan sa Bible ang banal ayon sa Biblia? Yun pala. Ano po ang kahulugan sa Biblia ang banal ayon sa Biblia? Ang kahulugan po ng banal sa Biblia ay masunurin sa utos. Pakinggan po ninyo. Nasa aklat po ng Apokalipsis 14, versikulo 12. 14-12 po ng aklat ng Apokalipsis. Ang sabi po rito, narito ang pagtsatsaga ng mga banal ng mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Yung pong banal, ang definition ng Bible sa banal, ayon sa inyong pagtanong, ay ano ang kahulugan ng Biblia sa banal? Kahulugan ng Biblia, no? Kasi ang kahulugan ng tao sa banal, yung bang hindi nagkakasala, may helo sa ulo. Nakita po ninyo yung mga santo na ang mukha ay napakaamo. Yun ang paniniwala ng tao sa definition ng banal. Pero sa Biblia po, ang banal, masunurin sa utos ng Diyos. Yun po ang definition niya. Pero, yung mga banal na yon, nagkakasala rin ho sila. Pero ang Diyos po ang nagdideklara sa kanila na banal. Kagaya po ng mga apostol, tinagurian silang mga banal ng Diyos. Pero, inyo pong isa-isahin yung mga apostoles, may kanya-kanyang kapintasan din sila. Even si Apostol Pablo may kapintasan. Pero tinawag niya silang mga banal. Si Moises, banal din yan. Si David, banal din yan. Si Abraham, lalo na, banal din yan. Pero tingnan niyo ang mga buhay ng mga taong yan, mga kapatid ko. Di ba may mga kanya-kanya rin silang mga kasalanang nagawa nila? Si David lang. Napakadami niyang kasalanan eh. Nangalon niya kay Bathsheba. Pinatay niya yung asawa ni Bathsheba, si Urias. Si Abraham, banal din yan. Pero nagsinungaling sa Diyos. Tinawag niya ang asawa niya na kanyang kapatid, si Sarah. Si Abraham, marami ding pinatay na tao yan. Dahil siya ay nakikipaglaban para makakuha ng kanyang mga ari-arian, sangayon sa aklat ng Genesis. Si Moises, lalo na, nagkasala sa Panginoon, kaya nga hindi siya nakapasok doon sa lupain ng Kanaan. Hindi siya pinahintulutan ng Diyos dahil pinalo niya yung bato, hindi ba? At si Moises din, nakapatay rin ng tao. Iyan pa yung mga yan, yung mga santo yan, mga banal yan. Kaya iba ho ang definition ng Biblia sa salitang banal. Ang banal po sa Biblia, sumusunod sa mga utos ng Diyos, even though sila'y nagkakasala, pero tinawag sila ng Biblia na banal. Kaya ang Diyos po ang nagdideklara kung ang tao ay banal o hindi. Hindi ho tayo, ano? Dahil sa atin kasi, ang definition natin ng banal, may helo sa ulo. Yung bang kala mo, hindi makabasag pinggan, hindi ho. Marami po ngayon, hindi makabasag pinggan, pero basag na eh. Hindi ho ba? Kaya hindi ho nakikita doon sa itsura yung kabanalan. Nakikita po yan sa kanilang paraan ng pamumuhay, sa pagiging masunurin sa mga utos ng ating ng Diyos. Po, yan po ang sagot natin. Baka maihahabol pa natin ilang tanong, hindi pa ako sinisinyasan. Ating mga kapat. Wala na rin oras. Akala ko pwede pang makahirit ng isa. Okay, so huwag ho magagalit ha. Yung mga ibang hindi pa ho namin sinagot, sasagutin na namin yan. May mga episodes pa ho tayo after po nitong ating episode na ito para sumagot sa inyong mga katanungan. Pansamantala po, kami ay hihinto. Ang inyong lingkod po hihinto sa pagsagot sa mga tanong na ito sapagkat naubos na po ang ating oras. Pero huwag kayong mag-alala, ituloy po natin ito sa susunod na episode ng ating programang Kapitulo Bersikulo, ang pagsagot sa mga tanong. Doon naman sa nanonood po sa ating live streaming, huwag ko kayong aalis sapagkat papalit lang ho ako ng aking kasuotan at itutuloy na po natin ang ating pong sumunod na live streaming sa araw po na ito. Bago po tayo mag-iwahiwalay simpapawid, nais po nating hilingan ang Diyos at pasalamatan sa Kanya pong pangunguna sa atin. Tayo po'y manalangin. Mahal po naming Diyos, salamat po ng marami sapagkat napakaliwanag po ng mga kapitulo at bersikulo ng Biblia, sapat upang tumugon sa aming mga katanungan. Maraming salamat din po sapagkat ginamit po ninyong ang inyong lingkod upang maging instrumento ng inyong mga salita. Maasa po kami ng lahat ng aming mga taga-subaybay, higit sa lahat ang mga kaibigan naming nagtanong, ay lubos nilang tanggapin ang inyong mga salita ng may buong kagalakan sa kanilang mga puso
magbunga ng pananampalataya at tanggapin ang aming tagapagligtas bilang kanilang tagapagligtas. At sa pamamagitan ng ganitong kaparaanan, makasisiguro po sila na sila'y magtatamo ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin, sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga giliw po namin mga taga-subaybay, kung ang inyong lingkod man po ay medyo nakasakit ng inyong damdamin, hindi ko po intensyon sa programang ito. Sapagkat ang ating pong programa ay apologetics, sumasagot lamang po tayo sa paraan ng katanungang hinihingi po sa atin. Ang prinsipyo po namin dito sa programang ito, we'd rather to hurt by the truth than to comfort by a lie. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo. Kasama po ng aking buong technical team ng Kapitulo Bersikulo, nagpapasalamat po kami sa inyo pong palagiang pagbay. God bless you all po.